dito na, hindi pa siya updated eh. Dalawa pa yung star. Oo nga. Okay. Hello guys and welcome Okay. again to another episode of Geeks Out of Nowhere. Ngayon kasama natin, nagbabalik from previous guesting nung nakaraan, a lot of episodes ago. Nagbabalik for another episode to be our guest si Sir Dax Saviera. Tama? Sorry. Savieria ba o Savier? Nakalimutan ko na tuloy. Sa Biera, kahit ano pwede. Okay. Sige. Musta muna, Sir Dax? Boss Dax, musta? Okay naman. Medyo busy sa buhay. Kaya hindi nakakapag-training. Pero paunti-unti nakakabalik naman eh, di ba? Sana. Oo. Actually, marami nga nagtatanong sa sa comment section mo kung kailan ka babalik eh. Dami nag-aabang sa'yo, boss. Ako rin, tinatanong ko yung sarili ko eh. Oo. Actually, dito, meron ka pang score to settle with AB3 and di ba? Oo. Marami pa. Hindi pa tayo tapos. Oo. And yun nga, dito, kung gusto nyong mapanood yung huling action ni Boss Dax sa FPW, available na yun sa YouTube. So, tune in. Tune in lang kayo dun sa Filipino Pro Wrestling FPW YouTube channel to watch yung previous na laban ni Boss Dax doon. Yan. Anyway, ngayon hindi muna natin pag-uusapan ng wrestling kasi kita naman sa suot ni Boss Dax ngayon. We're going to talk about football in general, yung nakaraang FIFA World Cup na alam natin almost 1 month na na natapos na, although Delay na tayo masyado. Delayed na masyado. Okay lang, pero there are a lot of things there are a lot of things pa naman to talk about. Malapit na rin yung regular season eh. So okay lang. Oo. Tama. So sige, pag-usapan muna natin ng yung muna as a football fan or sige. Kailan ka ba nagsimula maging football fan? Or do you have background din ba sa football or you just really appreciate the sport? Actually, talaga eh. Ever since bata ako, basketball talaga yung sport ko. Kasi siyempre, basketball ang sport natin dito eh. Pero yung nag-start ako ng pagiging football fan, yung yung start na nung rise ng Ascals na, 2010. Nung napanood ko na yung Miracle in Hanoi. Ay, AFF, Suzuki Cup pa, 2010. Suzuki Cup pa. Hindi ko siya nakita as boring. Parang pinanood ko lang siya talaga. Tapos, habang pinapanood mo siya, na doon mo natututunan kung paano siya nilalaro eh. So, hindi mo siya nako-consider as boring talaga. Hindi siya boring, guys. Subukan niyo lang. Totoo. Tapos, after nun, sinundan ko na yung mga games ng Ascals, natututunan ko na kung paano laruin yung sport. And yun, naging fan ako ng football itself. So, after nung mapanood yung Ascals, and ako rin nakaka-relate ako diyan kasi I was also attracted by actually noon pa ako nanonood ng football, although sobrang although before nun, aware na ako sa World Cup. Aware na ako dun sa Korea, Japan, aware na ako dun sa diba? Aware na ako dun sa South Africa. Aware na ako sa mga yun. Yeah. Pero hindi ko pa siya naiintindihan as a whole. Yun. So, pero at least ang laking tulong nung Miracle in Hanoi kung paano tayo in-attract to appreciate football. And alam ko marami ka ring na-experience na heartbreaks dahil ng sa Philippine because of Philippine football. Sobra. Hindi lang sa Philippine football eh, but in general eh. Kasi kapag pumili ka ng team na susuportahan mo, mas stress ka buong taon eh. Yeah. Sige. Unless
ano ka, unless kapag fan ka ng either Real Madrid o FC Barcelona. Oo. Kasi every year sila nananalo eh. Totoo. Pero mas dominant ngayon ng ang Barcelona compared sa Real Madrid. No, mas malakas talaga Barcelona ngayon. Yamin Lama. 'Di ba? Oo. Okay, sige. Let's proceed na to talk about the World Cup, no. So, aside from Philippines, ano pa yung mga teams na you're looking forward to, ay yung sinuportahan mo talaga or sinubaybayan mo during the World Cup? Nung itong World Cup na to, natanong pa ba yan? Yeah, Argentina. Obvious naman kung ano eh. Kaso hindi pa updated tong jersey na to, 2018 pa to eh. Oo, 3 stars na sila ngayon. Okay. 3 stars na sila ngayon eh. So to our sorry, to Sige. explain ko lang muna, no. To our casual fans, no, na I think it would be the first time that you will hear us talk about football here in this channel, no. Yung ibig sabihin ng ng mga stars na yan sa ibabaw ng federation logo is that the number of football World Cup championships na napanalunan ng isang nation or ng team. So yes. for Argentina, they have already 3. So the team with the most championships ngayon, World Cup championships ngayon is Brazil with 5. So yun, Brazil, they will have 5 stars na dun sa ibabaw ng logo nila. Every FIFA World Cup tournaments nakalagay yun dun sa nila, sa ibabaw ng national emblem, Football Federation emblem nila sa uniform. So yun, brief trivia lang. Sige. Go lang, Boss Dax. Ayun, kasi dito. Kaya Argentina hindi dahil baka ma-cancel tayo ng mga tao. Argentina fan ako because of Lionel Messi talaga. Fan niya ako ever since nag-start ako manood ng football. So ako naman, medyo opposite ako, the opposite end ako. Cristiano Ronaldo ako eh. Kaya medyo okay lang naman. I think naman grew to learn to respect and hindi naman kasi porke fan ka nung isa, automatic hater ka na nung isa. Totoo naman yan. Nagiging common misconception sa kapag Messi Ronaldo rivalry. But aminin natin, it really adds up to the flavor of the rivalry. Oo. Yeah. Kasi dito, isipin mo talaga, 'di ba, sa La Liga pala nagbabanggaan na sila eh, 'di ba? Sayang yun, no, nung sa World Cup they're supposed to meet somehow in the dito sa quarterfinals eh. Kaso nga lang wala kinapos eh. Kinapos din eh. Actually yun nga, quarterfinals, tapos 'di ba natalo nagtumabla ang Portugal sa Colombia. So naiba yung nila, seeding nila. And then supposedly kung magtuloy-tuloy sana si Portugal, they would meet magmi-meet na sana sila ng Argentina sa finals na. So parang parang hindi na kaya rin hindi na kaya na Ronaldo ngayon. Di siya napapasahan eh. Hindi siya napapasahan. Oo. Either di siya napapasahan or talagang block na yung block na yung ibabaw ng box, kaya hindi talaga siya sobrang ineffective niya dun sa sa mga games nila against Morocco ba and Colombia, and even against Croatia. Hindi, tumabla sila sa Croatia eh. Tama ba? Somehow forgot na yung ibang mga natalo ba nila? Alam ko natalo nila Croatia eh. Tama ba? Hindi ko na maalala. Hindi ko na rin maalala. Tagal na rin. Sorry. Just lang guys, comment na lang below kung yung progression ba ng Portugal sa sa tournament. Basta ang alam namin natalo sila sa quarterfinals. Okay. So, okay. Sige, Boss Dax. Aside from Argentina, na pa yung mga sinubaybayan mo na team sa World Cup?
Siyempre yung mga fellow Asian countries natin like Japan and South Korea, Korea, sinuportahan ko din sila nung World Cup. Spain? Naging ano ba ako ng Spain? Sinusundan ko lang sila as favorites, pero hindi ko sila yung tipong, hindi ako yung fan. Actually, Kasi parang oo. A lot of, kasi ano sila parang, kumbaga sa basketball, para silang MVP San Miguel na binuo at bilang isang team. actually, Spain is out of my radar sa sa World Cup. Kasi dito, later on ko lang nalaman na sila palang current European champions. So, parang for me kasi dito lipas na yung time nung mga yung mga sikat sa kanila, like say for example Andres Iniesta, Jordi Yung mga nasa VIP box na eh. Oh, yung mga nasa VIP box na. Even actually, yung 20 match. Actually ang wala doon si Iker Casillas eh. Oo, wala si Iker. Wala si Iker. Sayang, kumpleto sana yung batch na yon. Pero Sergio Ramos, si Carles Iniesta, Puyol. Oo. Sila yung Pique, habang nagpo-perform yung ex-wife niya dun sa stage. Oo. Nanonood siya. Na daming drama rin pala ng na to, no? World Cup. Anyway, sige. Sige. Ito na lang, no? We're able to, purchase Blast TVs or any other streaming platforms, promo for the World Cup. Ano lang eh. Yung Alpha. Kung ano lang yung pinapalabas nung Aleph Arena sa YouTube, yun lang yung mga nasusundan ko. Kasi masyadong mahal yung 2,000 sa pay-per-view. Oo, totoo yun. To be honest. Pero, di ba, kasi kung tutusin mo rin naman, dito, puyat-puyat ka rin kung gusto mong panoorin lahat ng games. Mo rin papanood lahat eh. So, kung ano lang yun sa YouTube, yun lang yung pinapanood ko. Totoo. Well, ang kagandahan naman nito let's give kudos naman to Aleph Arena for being for providing us the matches na na we were able to watch. So thank you pa rin Aleph Arena. Yun. Sige. Yun nga dito, this World Cup is unique kasi dito 48 teams ang nag-qualify and ang daming daming games, 'di ba, for the preliminary from the ng group stage yan, dami nila. Totoo. Pero kinabahan parang ka ba nun? Were you sa tingin mo ba you are against this expansion of the World Cup or are you in favor of it? Okay na ako sa 48. Ang ko lang is, wag na nilang i-extend sa 60. Ilan yun? Yung pinopropose na 64? Oo, 64. Okay na yung 48 eh. Okay na sa akin yung 48. Enough na siya for the duration ng tournament. At the same time, kapag 64 kasi parang ma-oversaturated ka na ng football. Yeah. Saka okay sa akin yung top 2 ng each group plus yung next 8 na third placers. Gusto ko yun. Mas okay siya, no? For me, maganda siya kasi dito kahit yung mga third yung mga nag-play sa third, may chance. And at the same time, tama. Sorry. And at the same time, medyo thrilling din, 'di ba, kung sinong papasok sa top 8 third teams. May suspense pa rin kahit papaano. Pa rin kahit sa dulo. So, yun nga, nalaglag ang Korea sa group stage pa lang. Oo. So, ayun, no. Grabe rin yung yung backlash rin nga ng ng Korea national team. Oo. Sipin mo yun. Alam mo, toxic kasi ng Korean fans, mapa-K-pop or sports. Totoo. Sorry. Pero totoo naman kasi. Kahit itanong ko pa sa girlfriend ko, totoo naman yun eh. Oo. Sobra. Pero, well,
ano nga, they demand, nagkaroon pa nga raw ng ng legislative, investigation with regards dun sa performance ng South Korea. Oo. Buti sila, yun lang yung pinoproblema, no? Oo. Yeah. Well, dito wala. May pag-asa pa ba PFF? Ewan ko. Papasok. Pag-usapan rin natin yun later on. Pero let's talk about more of the teams that we supported. Okay, ito na lang. In all the, sa lahat na napanood mo na matches, alin yung team na nasurpresa ka? Cape Verde. Cape Verde rin. Yeah. Cape Verde. Ang ganda ng laban nila ng Argentina, ng no? Argentina. Sobra. Match of the tournament. Mm-mm. Hands down. Ang galing. Galing. Ang galing. Buzinia, 40 years old. Ganun maglaro. Sobra. Apa ba yung mga, aside from that matches, alam ko maganda rin yung match ni England versus ano bang nakaano sa kanila sa yeah. England versus Norway yung maganda din. Kaso nga lang talo. Oo. Norway isa sa mga naging favorites ko na team ngayong World. Grabe. Ang ganda ng atmosphere nila sa fans. Erling Haaland. Yes, Erling Haaland. Hands down, Erling Haaland. Mamaw. 6'5", 200-pound guy na pag tumakbo parang tangke. Di ba? Parang hinahabol ni Brock Lesnar. Oo, di ba? Pero alam mo yun na dito, he's also very much endearing din sa fans. Sobrang engaging nung presence niya sa YouTube. Yes. Napapanood ko yung mga YouTube vlogs niya. Katuwa siya. Parang hindi siya ganun kalaking mama. Tapos, alam mo yun, yung pinagkatuwaan pa, ginawa pa niyang content yung yung mga memes na ginawa sa kanya. Diba? Dahil dyan naging fan ako ng Genghis Khan. Dahil sa kanya. Grabe yun. Okay. Sige. Let's talk about naman yung mga mga papaalis na sa mga graduate na ngayon sa World Cup. Like for example, Neymar, of course, Luka Modric, and that the two considered being GOATs, Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Yeah. I think marami pang iba. Si Ochoa, yung goalkeeper ng Mexico. Si Guillermo Ochoa, tama. Si Mexican Ted Mosby. Diba? Yung last match na lang yata yung nilaruan niya eh. Oo. Kung saan na lang siya pumasok. Pinasok na lang siya. Yeah. Parang will it be the same pa ba, feeling mo, na on the next World Cup, hindi na natin makikita si either Lionel Messi and Cristiano Ronaldo? Kasi every World Cup na napanood ng generation natin, and other generations before us, andyan na sila eh. Diba? Maninibago tayo now that magre-retire na sila. Si Cristiano, for sure, wala na yan. Oo. Messi, pwede pa siyang mag-isa. Neymar, pwede pa siyang mag-isa. I think. Yeah, pero pwede pa sila. Pero they declared na talaga na I don't know if Lionel Messi officially Officially sabi retired. Ni Messi last World Cup, yun na yung huling World Cup niya eh, pero naglaro pa siya. Oo nga eh. Neymar already mentioned it na retired na siya sa World Cup. Bago pa isip niya. Pwede. 34 lang siya, man. 34 lang siya. Pwede pa siya mag-isa. Oo. Magpo-40 na pa. Ay, 34. 30. Magta-38 na siya on the next World Cup. Sa next World Cup, pwede pa siya maglaro. Pwede pa, technically. Yeah. But we never know, no? Diba? Sabi na nga nila. Never know. Sabi na lang.
sabi nila you can never you can never win against father time. Depende na lang kung gaano mo alagaan yung katawan mo. Pero ang kagandahan naman nito is that this World Cup ito, may mga aabangan naman tayo na ibang Oo naman. May mga nagra-rise naman na bago. Like say even Kylian Mbappe. Yeah. Mbappe, siya ngayon yung nag-lead sa mga next generation. Ngayon na-break niya na yung goal scoring record. Oo. Kaya niya pa. Yun nga parang napansin ko, it's yung World Cup ngayon is parang sobrang goal fest, no? Totoo. Diba? Kaya sa masarap din panoorin eh. Ang saya kasi dito ang daming nakaka-score ng goals. Is it either ba dahil ang ganda ba ng technology na in-implement nila dun sa bola or something? Isa na yun. Another thing is talagang magagaling yung mga strikers ngayon eh. Yeah. Ang gagaling ng mga strikers ngayon. Yung mga upcoming, di lang strikers eh, kahit mga midfield gumagawa. Oo. So, siguro, technology plus yung current crop ng talents na rin. Yeah. Apa ba mga natin, mga notable matches na mapanood? Ako, isa pa tumatak sa akin na match siguro would be tagal na rin kasi nawala na rin sa isip ko eh. Bigyan kita ng isa. Yung third place match. England and France. Oo, France versus tama ba? France versus England. France versus England. Oo, maganda nga rin. Parang wala na silang hinahabol. So might as well enjoy na lang natin tong football. Oo. Kaya score fest na lang sila. Oo, grabe yun. Bigayan sila eh. Ganun yung nakita ko sa game nila. Nag-enjoy na lang sila. Kasi wala na rin silang ihahabol na trophy. But at least, England, won the third place match. Pero yun ang nakakalungkot kasi France, di ba, nag-second place sila tapos biglang wala fourth placer lang sila. Ewan ko, babawi nila. Hindi naman siya bad thing. At I think parang good thing na rin siya sa football as a whole. Yes. Kasi aming teams din na nag-step up kasi. Totoo. Apa bang Yeah. Parang mas inaabang ako nga ngayon ng saan pa bang team pupunta yung ibang mga players ngayon, lalo na ang dami ng nagpakitang gilas, di ba? Sa for this World Cup. Pa ba ang mga teams natin na ay mga matches na inabangan. Yun lang alas tumatak rin sa isip ko eh. Kasi ang hirap din panoorin minsan eh. Madaling araw. Kasi manonood ka na ng highlights eh. Kasi hindi mo na sila mapanood kasi sobrang late na ng game. Oo. Ako, ganun yung ginagawa ko nung time ng World Cup eh. Every morning, pinapanood ko na lang yung highlights ng laro. Oo. Kasi hindi ko na siya masusundan. I mean, ako, minsan nasusubaybayan ko sila sa office. Naka-small screen lang ako. Tapos, Nakamapanood mo lang yung 9 a.m. match eh. Oo, the 9 a.m. matches na lang talaga halos. Anyway, check ko nga lang. Baka may mga maalala akong matches kapag ginamit natin yung Google. Yeah, sige. Hanapin ko muna. Ayan. Yun. To. Yan, kita ko na. Magandang matches. Eto. Netherlands, Japan. Okay rin. Lahat laro ng Japan, ang ganda rin. Oo. Diba? Lahat ng laro ng Japan eh. Maganda talaga. Alam mo yun, nandun na sila, pero kulang pa. Oo. Sabi. Lagi silang inakapo sa dulo. What pala? I mean yung qualifying to the knockout stage. Parang nandun na sila, tapos bigla silang
tatalunin ng malakas. Oo. So, nakakalungkot. Nakakalungkot nga yung ano. Pero ano lang, what can you say about Hajime Moriyasu would ano, ito, hanggang ano na lang siya, Asian Cup na lang siya. Well, di rin natin masabi. Oo nga eh, di rin natin masabi. Di rin natin masasabi talaga eh. Mm-mm. Kasi marami nang nagsasabing magre-retire sila eh. Tapos biglang babalik. Mm-mm. Malalaman din natin next World Cup Mm-mm. sa 2030. Mm-mm. Yeah. Pa bang mga ano? USA. To. Ano masasabi mo sa mga matches ng USA? Ako medyo Actually, nagpalakas ang USA this year. Oo. Talaga nagpalakas sila. Host sila eh. Mm-mm. Sa mga group stage matches nila, dominant sila. Mm-mm. Sobrang dominant nila. Kaso nung umeksena si Donald Trump. Oo. medyo na naging heel sila nung buong World Cup eh. Oo, as in binubu talaga sila, no? Oo, binu talaga sila. Oo. Naging public enemy number 1 eh. Mm. Grabe. Saka rito, Australia, number one of the very good, very best fans ng World Cup. Because of aside from England and Scotland, mga witty chants nila eh. Mga chance nila Diba? sobrang gago. Sobra, diba? Parang yung isang Hindi ko na i-chant dito pero alam niyo na yun. Dito. He's one of your own. He's one of your own. Toot, toot, toot. He's one of your own. Ang dami ang kulit. Tapos saka yung we're getting deported. Walang iya talaga yung pag nakapapanood ko yung sa Australians talaga, mga yan eh. mga loko-loko. Loko-loko. Saya nilang kausap sa pag ganyan. Anyway, pa ba mga magagandang laban dito? Mexico, isa rin sa Austin. Yeah. Yung El Grande. El Grande. Si El Grande Americano pinakita doon. Oo, pinakita siya. So, nasisingit pa rin natin yung wrestling. Di ba? Pero, hindi tayo natakasan ng wrestling. Oo. Pero dito, ang masabi ko lang dito is that, aside from lumakas din yung Mexico rin dito, and aside and how El Grande Americano became a cultural icon sa Mexico. Di ba? At least it's rin, good opportunity din for Mexico to host again the World Cup. Kasi, di ba? Ang tagal rin na panahon na after or before na nakapag-host sila ngayon ng World Cup, no? Ang ganda ng arena nila, yung Azteca. Oo. Ang ganda-ganda ng Azteca. Ang ganda-ganda ng Azteca. Lalo na yung view na yun, yung view nakita yung bundok. Oo. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Oo. Grabe yun. Siguro yun yung pinakamahal na ticket ng stadium. Oo. Sa rito, maganda rin yung match nila ng South Korea, no? Sa group stage. Talo lang South Korea. Di rin effective si Son, no? Oo. Hindi rin nagparamdam. Oo. It's either na-neutralize siya or hindi siya nakagalaw talaga ng maayos sa Oo. So, goalless siya for the whole tournament, no? Tama ba? Goalless eh. Sayang. Anyway, bahala ng government nila dyan. Investigahan. Pa ba mga group stages,
France, Jordan, Norway, Senegal. Ay, nako. Portugal medyo nakakadismaya kasi natalo lang nila dominantly sa group stages Uzbekistan eh. Mm. That's Nakaka-disappoint ng Portugal this year. Yeah. Pa ba? Oh. Canada. Good effort. Yeah. Good effort. Tama. Egypt. Yeah, Egypt. Maganda laban nila ng Argentina versus Egypt. Tama, di ba? Yung medyo controversial. Yeah, actually, maraming controversial matches dito. Simulan natin sa Egypt versus Argentina. Yeah. Sige. Sige. Ano masabi mo dun sa na yun? Controversy na yun? Actually, ito, yung VAR, kung yung VAR yung tinutukoy, medyo ako doon. Agree naman ako doon na challenge nila late dun sa match. After na nung goal eh. So, kahit sa sport naman, kung ikaw naman yung nakakita nung contact, talagang mapapa-challenge ka eh. Goal o wala. Oo. May goal o wala, magpapa-challenge ka talaga. Kasi, meron eh. May foul talaga eh. Sa akin hindi ko sinasabi as Argentina fan Meron talaga eh. As a sports fan. May contact bago yung attack. So, sa akin, okay yung call. Tama nga naman yun. Ito pa isa pang controversial match. Portugal versus ata yun? Croatia ba? Oo, tama. Portugal-Croatia. Round of 32 na yun. Hindi ko napanood. Ayun, yung dito, na-disallow yung isang goal. Supposedly tie siya. For Croatia. Actually, dito kasi yung, di ba yung bola, yung technology ngayon ng bola is that meron siyang sensor, may chip siya sa loob na nakaka-detect ng touches ng mga players, even kahit lang siguro slight lang basta meron siyang chip doon. Oo. 'Di ba? Na supposedly score ng Croatia 'yon. Kaso na disallow kasi offside. 'Di ba? And then, kasi yung sensor yata ng bola, yung nag-decide, tama ba? Yung tama yung pagkakaalala ko. sensor ng bola nag-decide. Yeah. Kaya na-count siya as offside. 'Di ba? So, kasi parang nahagip ata yung buhok ng isang Portuguese defender. Yeah. Or tama ba yung pagkakaalala ko kung nahagip ba or merong nakatouch na kapwa niya na isa pang Croatian player, that's why it was counted as offside. Parang ganun yung nangyari. So yun dito yun, na-disallow yung goal. Supposedly it would reach extra time kaso hindi na nakaabot. That's the score was 2-1 na. Yun. So natalo ang talong Croatia doon. And that's one of the controversial matches na dito napanood ko dito sa World Cup na to. As in talagang they were talaga blaming the referee of what happened during the match. Yun lang. So, yun nga, with these controversies, do you think na ba talaga yung technology na ba to is really necessary? Does it really give us a sense of the games being played fair or presided fair, or does it give us more doubts that this technology could be somehow be hacked and manipulated to favor the other team? Kasi nasa transition period tayo between traditional and technological aspects ng laro eh. So siguro medyo naninibago pa tayo. May mga
konting glitches kung tawagin. Kung mayroon pang konting glitches in technology na ina-apply nila. So, ayun eh. Parang it helps in a way, pero hindi rin maiwasan na talagang mayroong mga mishaps na mangyari. Yes. Sa game. Pero nakakatulong siya talaga. Nakakatulong siya for clarity. At katulad ng yung mga offside na call ng technology ngayon, sobrang ninipis. Nakikita mo sa virtual nila, balikat lang yung lumalampas. Offside na eh. Yung isang goal nga ewan ko kung anong match na nag-disallow yung goal. As in, ano na lang, yung dito dulo ng sapatos. Daliri ng paa lang yung nag-decide ng offside. Grabe yun. Diba? Pero yeah, I think that also adds rin to the drama of of football. Diba? So parang pero di mo rin kasi minsan maiwasan no, na maisip na syempre technology is ano pa rin dito, sino pa rin ba yung nag-ooperate niyan? Tao pa rin naman, 'di ba? Tao pa rin naman, yeah. There's kahit sabihin pa rin naman natin na there are less na parang those technology would aid the field referees and linesmen na to preside the game fairly and and judge it na according beyond what they have seen kasi minsan hindi rin naman nila nakikita yung ibang angles, 'di ba? So pero kasi hindi mo rin maiwasan na lalo sa VIR. Hindi mo rin minsan maiwasan na teka lang, sure ba talaga tong mga tawag na to? Baka mamaya, 'di ba? They're just waiting for a single break or technicality na pwede nila mamanipula rin yung game. Although I don't that's only my theory. Don't take it na seryoso. But lang naman dito yun lang ang sa akin, yung opinion ko lang. But tama rin naman ng sinabi mo doon, Boss Dax, that the technology is in its infancy pa naman. Yeah. Ano pa naman bago pa lang siya. Parang sa lahat ng sport naman, kahit sa basketball, may mga tawag pa rin mali kahit nire-review na Yes. Ano pa rin, decision pa rin ng officials yung mananaig. Yes. Kahit may technology tayong ginagamit. Yeah. It's just tarito. Yeah, maybe my take is just somehow a bit controversial, but that's what lang naman yung nasa my opinion, back of my mind. But yeah, I think na okay. I think na they should develop technology more. It really adds to the drama rin naman of the game. So I think I'm kahit still naman in wala favor pang naman. technology, marami pa rin Oo. Marami pa rin controversial. Say for example, yung hand of God niya, Maradona noon. Hand of God. Kahit obvious na obvious. Diba? Kahit si Maradona mismo, inamin niya na na-touch ng kamay niya. Oo. Pero years after na yun, niya na inamin. Oo. At least may controversy pa rin. Diba? Apa bang mga controversial dyan? The finals itself. Yeah. Ito, Argentina versus Spain. Yung last moments of the final, pagkatapos ng laro, biglang nag-riot. Halos. Diba? May nag-flip bump pa. Oo. Wrestling na naman. Nag-flip bump pa. Grabe rin. Argentina fan ako, pero kapag nakikita kong pikon yung mga players, call them out. Tama naman. Finalist kayo, professional players kayo,
Pero pag pikon kayo, pikon kayo. Ganun yung ano ko doon. Yeah. Ganun yung take ko doon. Grabe yung no, yung tackle doon sa isang Spanish player. Bump eh. Oo. Nag-flip bump si Kuya. Parang no, parang na clothesline from hell kaso nga lang paa yung gamit. Automatic red card yun, di ba? Red card yun. Grabe yun. On the other side naman, ang dami ring illegal tackle ng Spain sa Argentina na hindi tinawag. So talagang controversial din talaga yung mga tawagan ng finals. Parang may nakita kong 2, 3 na pwedeng red card pero hindi tinawag ng ref. Kahit yung pag si Cucurella ba? Tama? Cucurella. Si Cucurella, nag-cover siya ng bibig pero hindi tinawagan ng ref eh. Oo. Yung isa pa yun, no? Isa pa yun na tawag. Paraguay ba yun yung nasampulan? Parang as per my recollection. Oo. Tawagan ng red card dun eh. Aside from that red card dun sa isang USA player na biglang ni-reverse. Yeah. Biglang ni-reverse. Grabe din yan. I-reverse ni BFF. Oo. Sige. Aside from sige, let's step aside na from the controversies. Do you think that this Enjoy football muna. Football na. Enjoy football muna tayo. Oo. So, do you think that talagang did you enjoy this World Cup? Oo naman. Oo naman. One of the best in recent memory naman tong World Cup na to. Kahit sobrang lahat naman ng World Cup may controversy. Yes. So naman. Hindi naman makakatayin eh. Kahit yung Qatar, pinaka-controversial na yun, pero ang ganda pa rin ng tournament itself. Totoo. Yan. So parang feeling ko nga mas na-entertain ako ngayon. Ito pa pala isa. What can you say about the water water breaks. Hydration breaks. Breaks. Matagal naman na may hydration break sa football. Kaso, this time kasi inexploit ng US eh. Oo. Parang ginawa nilang hinati talaga nila sa 2 quarters yung isang half. Which is yun yung kinagalit talaga ng mga tao. Pero matagal na may hydration break sa football, hindi lang ganun katagal. 3 minutes. Yes. 3 minutes per break. Ano naman yun? Parang hello. Yeah. Kasi parang they were dito. Parang siningit nila yung mga advertisement sa hydration breaks. Ng mga football vloggers. Nasa aircon tayo, ba't tayo mag-water break? Ang lamig-lamig sa stadium, ba't tayo mag-water break? Totoo. Applicable lang naman ang hydration break kapag mainit ang panahon eh. Kapag mainit, oo. Oo. Lalo, summer ba parang di naman technically summer yung summer. Summer. Summer yun. Tama. July, August, yeah. Summer siya. Summer. Yun. Sa ibang venue, walang aircon eh. So, mainit talaga like Miami. Miami, Atlanta. Kung tama yung pagkakaalala ko. Hindi ka, Atlanta aircon pala yan, Mercedes-Benz. Yeah. Ayun, may ibang venue na walang aircon. So, valid yung hydration break. Pero kung nasa SoFi ka, or Mercedes-Benz, or Cowboy Stadium, hindi na necessary kasi malamig na dun eh. So, yun nga, bakit pa kailangan mag-hydration break? It's either talagang inaanon lang nila. Talagang exploit lang talaga nila. US media. Yeah. And another, ito yung isa ko napansin sa World Cup ngayon compared to the previous World Cup is that hindi na ganoon kahahaba yung mga injury time. Yeah, oo. Diba? Oo. Kasi nung Qatar, magugulat ka, 10 minutes, 11 minutes. Oo. Injury time. Parang ngayon this time, ang
parang pinakamahaba na 4 minutes eh. May 6 minutes ako napansin. 6 minutes, oo. 10 minutes yung anong laban tong 10 minutes na to? Basta knockout stage siya, tapos 10 minutes yung ano niya, Injury time. yung injury time. Yun. Kasi dito, yung sa Qatar parang tataka ka, 12 minutes, 15 minutes. Parang naglaro ka na ng isa pang extra time. Diba? Gulat ka eh. Parang hindi yun yung usual eh. Yeah. Pero ngayon yan, medyo hindi na siya ganun kahaba. Binalik nila sa dati. Yeah, at least 'di ba, it really din adds to the suspense kasi dito lalo na kung ikaw yung ikaw yung team and you're behind 1 goal, 'di ba? To save lalo na kung Argentina ka tapos naghahabol ka sa ang Argentina last 10 minutes hanggang injury time doon lumalakas. Oo. Grabe. Super science yan eh. Nagsu-super science si Messi. Oo. Ay, ano ba yung laban nila yon? Argentina, England, oo. England, yeah. England, grabe. England, Egypt. Yan, yung mga last minute super saiyan mode niya. Grabe rin yung assist niya, no? Oo. Siya yung gumagawa eh. Hindi man siya yung gumugol, siya yung nagbibigay ng assist. As in, galing. Isang magaling na trait ni Messi, ang galing niyang magdikta nung flow nung offense. Oo. Kaya alam niya kung sino yung papasahan niya to the goal. Naglalakad lang siya minsan eh. Doon niya nakikita yung motion yung flow ng game. Tapos tatakbo lang siya pag alam niya na kung saan siya pupwesto. Galing. Hindi yung main striker. Parang left lang siya eh. Left forward lang siya eh. Or basta ganun. Tapos doon niya sinisipat yung buong yung angle niya. Doon niya sinisipat yung laro. Pag nakuha niya na yung bola, alam niya na kung sino yung papasahan niya. Or either siya na rin ang gagawa ng goal na yun. Magdadala. Galing. Or alam niya yung punta ng bola, pag na-miss yung goal, alam niya na kung saan pupunta. Rebound din siya. Oo. To the goal. So, yun nga. Mapunta tayo dito sa Messi versus Ronaldo. Yeah. Do you think that this World Cup, I think previous World Cup pa lang sinasabi na nila that seals the deal na talaga between Messi and Ronaldo eh. Last World Cup pa, na-seal na yung GOAT status ni Messi. World Cup pa. So, tataka ka ba't may nagdedebate pa na yun eh. Pero yun na yun eh. Pero yeah, there's still a lot of diehard Ronaldo fans pa rin naman talaga. Like say for example si iShow Speed. Yeah. Isa sa mga pinaka-entertaining panoorin ng World Cup season. Si iShow Speed. Kapag hindi mo mapanood sa Aleph yung mga match, yung stream niya yung pinapanood ko. Oo nga. Pero puros Portugal naman ng matches niya eh. Di naman. Marami naman siya pinanood. Pero Messi hater talaga siya. Oo. Pero lahat ng team na pag Portugal lang sinusuporta nila, either tabla talo Portugal, tapos pagkalaban ng Argentina, talo yung kalaban ng Argentina, tapos yung finals nagsuot siya ng uniform, kalahating Spain saka Argentina para wala nang Actually, hindi siya kalahati eh. Parang 1/4 Spain, 1/4 Argentina. Tapos nasa baba yung ibang flags. Ayos din. Actually, galing rin ng FIFA na natinap nila si iShow Speed eh, no? Yeah. It really, Nagano rin. Isa rin sa mga reasons ko bakit naging popular yung World Cup ngayong taon is because of iShow Speed. Totoo. One of the reasons din yun. Saka, alam mo yun, dito, football really skyrocketed in popularity sa Amerika because of the World Cup. Yeah. Dito, alam mo yun, America already caught the football bug. Kasi
ang daming mga new fans ngayon of football sa America because of the World Cup kasi dito nakita nila na kung gaano ka-massive yung fan base. Grabe yung Mas sumikat si MLS because of the World Cup. 'Di ba? So, and then yung mga na-curious nanood sila, oo nga no, bakit 'di ba? Ang saya para nito panoorin. Oh. So, it's time to ditch the American football. The joke lang. Marami rin na-curious sa offside rule. Oo, 'di ba? Totoo. Well, now they know at least bakit may Now offside. they know. Ito pa pala. Ang isa pa palang aspect ng World Cup na to is yung mga storylines and yung historical backgrounds ng mga teams na naglaban-laban, and then yung like say for example itong nakakatuwang matchup na nakita ko sa World Cup is between England versus Norway, Vikings versus Anglo-Saxons. 'Di ba? Parang like sa medieval war. Oo. So, parang repeat of history, natalo ng England ng Norway. Yeah. Apa bang Tsaka yung Spain versus Portugal, naging siya eh. Isa pa yun. Magellan ladder match siya eh. Totoo. So sabi sana bang demarcation line? Karo Treaty of Tordesillas ba? Pero tinalo ng Spain ng Portugal eh. Yeah. Apa ba? Ay, Hindi mo rin maalis yung politics dun sa football. Kasi kasama talaga sila. Totoo. Ito pa pala, Argentina versus England, Battle of the Falklands. Yeah. Yun ang isa pang magandang laban dyan eh. Aside from that, no, Argentina versus England, no, dito, it should have been a revenge match for para dun sa match na the hand of God match ni Maradona against England, di ba? Gaganti na sana England doon eh. Kala nila mananalo na sila kaso nga lang park the bus agad sila eh. Super Saiyan Messi talaga eh. Oo. Super Saiyan Messi. Totoo. Pili ko nga tinatawanan pa rin ni Maradona sa langit yung mga taga-England dahil dyan eh. Diba? Akala nyo mananalo kayo, no? Mga I think, sige. Let's talk about our own team naman, Philippines. Ito. In fairness naman with our women's team that our women's team, ang galakas pa rin naman talaga. And we are qualified to the Women's World Cup sa Brazil next year. No? Ewan ko kung ano ba. Hopefully, mas malakas sila ngayon. I think mas malakas sila ngayon. Yeah. Kaya nilang lagpasan yung ginawa nila last year. Like, sobrang promising ng ng mga bagong, yung mga bata. See, for example, ako aside from the veterans that we have, like si Angie Beard, then si Halilong, and even pa magagaling sa kanila. Serena Bolden ba maglalaro? Parang ayun. And pa rin, I think she's still in recovery phase pa rin because of yung niya, yung ACL niya. Pero ang promising sa lineup natin ngayon would be Alexa Pino, Ariana Marti. Apa ba? Mga yung pang strikers natin. Kung maglalaro siya. Oo. Si Meryl Serrano. Ayan, magaling. Yeah, Meryl Serrano. Gagaling. Sobrang we're really hopeful nga na our Filipinas would perform very well in the next year's Women's World Cup. By that time sana may jersey na ako ng Philippines. Sa Adidas sa MOA.
Meron natang available. Yan. Sige. Pag-usapan naman natin yung pinaka naman nakakainis ngayon, which is yung performance ng Philippines in the last Hyundai Cup. Hirap pa ang sakit sa mata panoorin, promise. Oo. Man. Ang sakit sa mata panoorin. Parang idol yata nila yung Gilas sa prep time eh. Yeah. Actually, di rin naman natin masisisi because una sa lahat, I think hindi ko sinisisi yung players. Wala naman, hindi naman natin sisisi yung player. Yung higher ups talaga, sila the management. Kakalati. Hindi lang yun. Yung mga clubs, lalong-lalo na sa mga sa other leagues, like say for example, Thai League, Malaysia, and Southeast Asian teams, Southeast Asian football clubs na hindi nagpa-release ng players nila for the Hyundai Cup. Yun doon ako naiinis eh. Kasi dito, they released some of their national players, pero when it comes to other nations participating the Hyundai Cup, hindi nila ni-release. Parang dirty tactics. Oh. Pero maintindihan mo rin naman eh kasi dito, those clubs are paying for those players. And then for the player pag na-injury yung player dun sa during the tournament. Sige. Saka hindi siya FIFA sanctioned, so hindi sila required na mag-release ng players kasi. Yes. That's the problem eh. Yeah. Pero in the coming months, we will have the FIFA ASEAN Cup. So that will ASEAN Cup. Yan. So I think that would be a really good showing for the Philippine. Hopefully makabawi. Oo. Kasi required during the FIFA FIFA break. Yeah. So I think magiging okay ang natin dito, ang performance. I think this will be the time that we will see a full force sa full force Philippine national football men's football team. And happy retirement din kay Patrick dito. Yeah. Yung goalkeeper na ever since the Ascals era. Ang tagal niya na nalalaro. Oo. Grabe. Ascals pa lang, nakabutan ko na siya eh. Backup goalkeeper natin siya simula nung kay Neil Etheridge. But promising. Nasasayangan lang ako kay Quincy Camera. Ang ganda ng performance niya nung last last AFF Cup eh. Pero ngayon medyo hindi ganoon ka Hopefully dito. Bata pa naman siya. Tsaka yung home stadium natin eh. Oo. Grabe. Sakit panoorin. Nagpa-funding. Alam mo kung sino yung pinakahirap dun sa na yun, sa stadium natin? Santi Rublico. Hindi mo siya, naging sobrang ineffective niya because of that because of the stadium. Power stadium pa. Kasi dito sanay siya na konting sipa niya lang gumugulong na yung bola, pero nung doon sa pwesto niya, kahit anong sipa, lakas ng sipa niya, hindi gumugulong yung bola dahil nag-stop because of the paddle. So, parang shit. Kaya nagdalas niya maagawan. Hindi rin nakakatulong na every time may laro sila, umuulan. Ay, oo. Yung pa. Diba? Ine-expose yung corruption. Yeah. No. Dapat nga, di pa kasi natatapos ata yung Rizal Memorial eh. Sayang eh. Mas okay doon eh. Going pa yung renovation niya. Mas maganda ang drainage ng Rizal Memorial compared sa NCC. Sayang talaga. Yeah. Pero at least sa tayong choice, naman natin eh. Yun naman na magandang stadium.
Yung sa MOA kasi ano rin artificial turf din yun even though ano FIFA sa Maliit masyado yung MOA. Yeah. malit nga. Yun. Yeah, hopefully meron pa naman tayo for the men's football team and women's football team yung nga aside from the ASEAN FIFA ASEAN Cup, we will also have the Asian Games pa. Games. Aichi. Yeah. Oo, so Last we will minute addition. So, yun. Mas ano natin, mas mapapanood pa natin yun kasi 1 hour difference lang naman ang Japan sa Pilipinas. So, dali lang panoorin. Hindi tayo puyat ngayon. Di tayo puyat. Yan. So, yes, by September at I think, September. Next month na halos. Next month na. I think, tama, next month. Or November. Mga ganyan, basta per month. Check natin Asian Games 2026. I think November siya. November yata. September to October. September. September 19 to October 4. Yan. Sa Japan. Ayun. Tapos, FIFA ASEAN Cup naman kailan? ASEAN Cup would be, ayun, September 24 naman to October 4. Oy, magkakadikit lang. Magkakadikit lang. Oo, September 19 to October 4 naman. Tapos, yung Asian Games naman yata is under 23. Hindi ako nagkamali. Yeah, tama. Under 23 naman siya. Pero yun nga, ang aside from under 23, may mga ilang, siguro at least maximum of 3 senior players na pwede kang isama. So yeah, I think, okay, tayo dito, maganda rin na ma-develop tong mga natin, under 23 players. Ang pinaka-notable ko na under 23 player natin si O2 Banatao. Yun ang gusto kong mapanood siya dito sa game na to. Galing ni O2 Ano pa ba? Sandro Reyes, yeah. Harvey Gayoso. Harvey. Bjorn Christensen. Ewan ko si Sebastian Rasmussen kung under 23 pa ba siya pero parang hindi na. Parang hindi na yata. Oo, hindi na. Yeah. Yeah, dami pa natin. There's a lot of football that we will watch pa. So yeah. Okay. So ano na lang, Boss Dax, final words about the World Cup and football in general. World Cup, every World Cup naman is napaka-controversial pero we try to focus on the games themselves na lang kasi tsaka yung kasi yung pinakamagandang value ang pinakamagandang characteristic ng World Cup is yung camaraderie ng lahat ng tao Yes. Pag napapanood mo ang saya ang euphoric nung nakikita mo, like kapag nanonood ka lang ng mga vlogs ng mga tao nanonood ng World Cup, ang saya Ang saya sa sobrang gulo ng mundo, parang hayaan mo yung sports yung mag-unite ng tao. At least for that moment na lang. Yeah. Saka hindi boring ang football, guys. Yeah. I-try nyo panoorin. I-try nyo siya pag-aralan. Yun lang. Yeah. Sige. And I think that ends our episode. We have already reached 1 hour. Again, thank you very much again to our guest, Dax Salvieria. Sir Dax, sige, shout out before tayo matapos. Shout out sa girlfriend ko na nakasala ngayon sa live sa TikTok. Sa family ko, sa FPW, sa wrestling community, and sa mga sa football community in general. Ayun, shout out sa inyo lahat and let's have fun. Yeah. Enjoy. Yeah. For me naman, shout out to my wife and to our viewers and listeners of this podcast, no. Hopefully we could have again Boss Dax here on the podcast.
Ito marami pa tayo pwede pag-usapan. Like say for example, mga into Project Red and other Toku shows. Yeah. Nagtatampo ako sa inyo kasi hindi nyo ako ginest sa huling Sentai episode nyo. Sorry. Yeah, biglaan lang rin naman kasi yun. Pero yeah, we will have another Sentai episode. Oo. Nung napanood ko, ba't wala ako dito? Oo, sorry. Kasi dito, kami ni Miguel, we talk about the hiatus of Super Sentai and emergence of Project Red. Pero yeah, later on we will talk about it. Basta we'll message you na lang. Saya talaga, boss. Anytime. Oo. Okay. Sige. And yun pa pala, yun nga, guys, don't forget to subscribe na rin and also watch na rin yung mga matches ng mga FPW wrestlers sa FPW YouTube channel. You can also don't forget to support their mga shows nila. Ewan ko lang kung kailan nyo ito mapapanood or kailan rin namin ito ilalabas. Oo. May pagsubok sa QC this August 16 and syempre yung PLE ng FPW Unfinished Business sa September. And supportahan niyo na rin ng other wrestling promotions like ngayon lahat. Guys, malaking natin ang wrestling industry. Totoo. Kailangan support local wrestling. Rin ngayon ang World Underground Wrestling Philippines would also have its show on August 15. So it will be a very very good wrestling weekend again for your Filipino fans. So yung yung fight World Underground Wrestling Philippines Fight Night 4 would showcase different wrestlers from different promotions. So masaya. Trivia lang. May trivia lang ako. Oo. Go. In-invite ako to be booked on their show kaso since matagal akong walang training, nag-decline muna ako. So next time na lang. Sayang. Oo, magkakaroon sana ng Excited ako baka mamaya pa ako. Either ma-injure ka or maka-injure ka pa. Maka-injure pa ako, mahirap 'yun. Oo. Pero sayang 'yun, no. Tarito. Napagkwentuhan na nila Tiago ni Marky saka ni James Idol sa sa live stream nila nakaraan that you were tag team with Danny Ravenna. Danny Zamora before sa PWR. So Yes. it would be a very good reunion between you of if you would have a match with him in the future. In the near future. Hindi natin masabi, sana. Yeah. We never know. Never say never nga, ika nga. Basta kahit basta makabalik lang ako sa ring. Excited ako. Makakabalik ka, boss. We will wait for you. Marami ka pang Oo naman. You have a lot of score to settle, kumbaga. Oo naman. Yeah, and with that, we end our episode again. Thank you again to Boss Dax Beria for guesting again sa show. Hopefully, makabalik ka ulit. We will contact you. We'll message you if if we will have a future Tokusatsu episode again. Sure. Thank you. Gira Tokusatsu kahit anong tagikan yan. Sige. Yeah. Sige. Pag-usapan natin yan ulit. Okay. And with that, again, we end our episode. My name is Jomar with Boss Dax Xaviera, and we are Geeks Out of Nowhere. See you on the next episode. Bye-bye. Thank you.